Mga kaibigan, isa pong mainit na gabi sa inyong lahat. Sobrang init pa rin po ng panahon. At ngayon po ay gabi na naman. Pagpasensyahan nyo na po ha, dahil inabot na naman po tayo ng gabi dahil grabe po ang init ng panahon at mga iba't ibang ingay sa kalsada. Dahil kami po ay nasa tabing kalsada lang talaga. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, pagpasensyahan nyo na po ang inyong nanay, Rayleigh Mix Torres, o kaya si Lola Inday, Nanay Rayleigh, ano po. At ngayon po ay patuloy kong hinihiling ang inyong oras. Kung kayo po ay may oras, samahan nyo po ako muli sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At hinihiling ko rin po, nanggabayan tayo ng ating Diyos at ang banal na Espiritu Santo sa pagbabasa po ng kanyang salita. Ano po. Kaya mga kaibigan, pagpasensyahan nyo rin po yan ang inyong nakikita ang mga halaman ko lang. Dahil mas okay na po yan. Maganda po yan sa ating mga mata, ang mga kulay green. Ano po. At puntahan na po natin ang ating babasahin, ang pangalawang kronika, chapter 20. Digmaan laban sa Edom. Dumating ang panahong nilusob ng mga Moabita at Amonita si Josaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason Tamar na tinatawag ding Engadi. Nabahala si Josaphat at siya'y sumangguni kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat sa buong Juda. Nagkatipon ang buong bansa upang sumangguni kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod ng bansa. Sa harap ng bagong patio ng templo, sa pinagtitipunan ng mga taga-Juda at Jerusalem, tumayo si Josaphat, siya'y nanalangin, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, Ikaw ang namamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan, kaya walang makalalaban sa iyo, O Diyos namin. Ikaw ang magpalayas sa mga taga rito upang dalhin sa lupaing ito ang bayan mong Israel. Ginawa mo iyon ayon sa pangako mo sa iyong lingkod na si Abraham. Dito nga sila tumira sa bilang pagkilala sa iyo, sila'y nagtayo ng templong ito para sa iyo. Ang sabi nila'y kung darating sa kanila ang sakuna tulad ng pagdidigmaan, baha, pagkakamatay o tagutom, papasok sila sa templong ito upang sumangguni sa iyo sapagkat narito ka, Yahweh. Tatawag sila sa iyo at iyong diringgin sa panahon ng kanilang kagipitay. Ililigtas mo sila. Ngayon narito't sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at Edom, mga lugar na hindi mo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto. Kaya sila'y hindi nawasak. Ngayon ito ang iginanti nila sa amin, sinalakay nila at ibig palayasin sa lupaing itong ipinamana mo sa amin. Diyos namin, parusahan mo sila. Hindi namin kayang sagupain ang gayon karaming kaaway. Hindi namin malaman ang aming gagawin. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Lahat ng lalaki sa Juda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu nito'y bumaba kay Jahaziel na anak ni Zacarias. Siya'y apo ni Binaya na anak ni Jael, na apo naman ni Matanias. Isa sa mga Levit ang anak ni Asaph.
sinabi niya, "Makinig, makinig kayo, Haring Josaphat. Gayon din kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag ninyong sirain ang inyong loob. Huwag kayong matakot dahil sa makapal na kaaway. Ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Matatagpuan ninyo sila sa may duluhan ng lambak sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangang lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong pwesto at maghintay. Makikita ninyo ang gagawing pagliligtas sa inyo ni Yahweh. Sapagkat siya ang kakampi ninyo, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ang loob. Harapin nga ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo." Yumuko si Josaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan sa Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Koat at Kore at malakas na nagpuri kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago umalis, sinabi sa kanila ni Josaphat, "Makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Manalig kayo kay Yahweh na inyong Diyos at magiging matatag kayo. Magtiwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo magtatagumpay." Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahanga-hangang kabanalan. Ang mga ito'y inilagay niya sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Nang ang kanilang awitan ay marinig ng mga kaaway, ginulo sila ni Yahweh. Bunga nito, sila ang nagkagulo at tuloy na lupig. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila ang nagpatayan. Ang mga taga-Juda ay umakyat sa bantayan sa ilang at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas, lahat ay nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam si Josaphat at ang kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan. Mga kasangkapan, damit, maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot. Noong ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang lambak at nagpuri kay Yahweh. Simula nooy, tinawag na kapatagan ng Beraka ang lugar na iyon. Sa pangunguna ni Josaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Juda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Dumating sila sa Jerusalem at nagtuloy sa templo, hatid ng tumutugtog ng mga alpa, lira at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay sinidla ng takot sa Diyos. Nang malaman nilang si Yahweh ang katulong ng Israel laban sa mga kaaway nito, naging tahimik ang buong nasasakupan ni Josaphat sapagkat ipinagsasanggalang sila ng Diyos. Ang buod ng kasaysayan ni Josaphat. Gayon, namahala si Josaphat sa Juda sa 35 taon nang magsimulang maghari at namahala siya sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Asuba na anak naman ni Silhi. Sinundan niya ang patakaran ng amang si Asa at di niya ito tinalikdan. Ano pat siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh, gayon man, nanatili pa rin ang mga sambahan sa burol, kaya ang mga tao ay malayo pa rin sa Diyos ng kanilang ninuno. Sorry po mga kaibigan.
Ang ibang ginawa ni Josaphat buhat sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasaysayan ni Jeho na anak ni Hanani na bahagi ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Dumating ang panahong si Josaphat ay nakipagsandugo kay Ukosayas, isang masamang hari ng Israel. Nagkaisa silang magpagawa ng mga barko sa Isayon Geber upang maglagag patungong Tarses. Sa ginawang ito ni Eliezer, anak ni Dodava na taga Marisa, ay humula laban kay Josaphat. Sinabi niya, dahil sa pakikisa mo kay Ukosayas, wawasakin ni Yahweh ang lahat mong ginawa, at lahat ng mga barkong ipinagawa nila ay winasak nga ng bagyo at wala nang nakaabot sa Tarsis. Grabe, ano mga kaibigan. Chapter 21. Si Haring Joram ng Juda. Namatay si Josaphat, inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Joram. Ang iba pang mga anak na lalaki ni Haring Josaphat ay sina Asarias, Jehiel, Sakarias, Asarias, Mikael, at Sapatias. Pinamanahan sila ng kanilang ama ng maraming pilak, ginto, at iba pang mahahalagang ari-arian. Binigyan din sila ng mga nakukutaang lungsod ng Juda, ngunit kay Joram ipinagkaloob ang paghahari sapagkat siya ang panganay. Nang matatag na ang paghahari ni Joram, pinatay niya ang kanyang mga kapatid at ang ilan pang pinuno sa Juda. Siya'y 32 taon nang magsimulang maghari at 8 taon na mahala sa Juda. Sa Jerusalem siya nanirahan, namuhay siyang tulad ng mga hari sa Israel mula sa sambahayan ni Akab. Palibhas ay anak nito ang napangasawa niya, dahil dito naging kasuklam-suklam siya sa paningin ni Yahweh. Ngunit hindi nito winasak ang sambahayan ni David. Alang-alang sa kanyang tipan kay David, ipinangako ni Yahweh na ang paghahari ay hindi niya aalisin sa angkan ni David magpakailanman. Nang panahon ng pamamahala ni Joram, naghimagsik ang Edom laban sa Juda at naglagay ng sariling hari. Inilabas ni Joram at ng kanyang mga pinuno ang lahat nilang karwahe at sinalakay ang Edom. Gabi nang sila'y sumalakay, ngunit napaligiran sila at nagapi. Kaya hanggang sa panahong ito, ang Edom ay ayaw pasakop sa Juda, pati ang lungsod ng Libna ay naghimagsik kay Joram ng Juda dahil sa pagyurak nito kay Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Hindi lamang iyon, nagtayo pa siya ng mga dambana sa mga burol ng Juda at nanguna sa mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Siya ang umakit sa mga taga-Juda sa paggawa ng kasamaan. Si Joram ay tumanggap ng isang sulat mula kay Elias sa propeta. Ang sabi sa liham, ito ang salita ni Yahweh, ang Diyos ni David na iyong ama. Hindi mo sinundan ang bakas ng iyong amang si Josaphat at ni Asang hari sa Juda. Sa halip, ang sinunod mo yung mga ginawa ng mga hari sa Israel, inakit mo sa masamang gawain ang Juda at ang mga taga Jerusalem, gaya ng ginawa ni Israel ng sambahayan ni Akab. Pinatay mo ang iyong mga kapatid at kasambahay na mas mabuti kaysa iyo. Dahil dito, pagdurusahin ni Yahweh ang iyong bayan, ang iyong mga asawa at anak, at mawawasak ang lahat mong ari-arian. Magkakasakit ka ng mabigat at ang iyong mga bitukay luluwa sa tindi ng hirap na daranasin mo.
Pinag-alab ni Yahweh laban kay Joram ang galit ng mga Filisteo at ng mga Arabing malapit sa Ethiopia. Nilusob nila ang Juda at sinamsam na lahat ang ari-arian sa palasyo. Binihag nila ang lahat ng anak at asawa ng hari, maliban sa kanyang bunsong anak na lalaking si Joakas. Nang makaraan iyon, si Joram ay pinadapuan ni Yahweh ng malubhang sakit sa bituka, isang karamdamang walang lunas. Makalipas ang 2 taon, lumuwa ang kanyang bituka at naging kalunos-lunos ang kanyang pagpanaw. Hindi man lamang siya ipinagluksa ng kanyang mga kababayan, di tulad ng ginawa nila sa kanyang mga magulang. Si Joram ay 32 taon nga nang magsimulang maghari, at 8 taon siyang namahala. Wala isa mang nalungkot sa kanyang pagkamatay. Doon siya inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari. Chapter 22. Si Haring Ukosayas ng Juda. Pagkamatay ni Joram, ang bunsong anak nitong si Ukosayas ang iniluklok ng mga taga-Jerusalem upang maging hari. Ang ibang mga kapatid niya ay napatay ng pangkat na sumalakay sa Juda, kasama ng mga Arabi, kaya siya ang ginawang hari ng Juda. 42 taon na si Ukosayas nang magsimulang maghari, at 1 taon siyang namahala sa Juda. Siya ay sa Jerusalem nakatira. Ang mga ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Ang sinunod niya ay ang gawain ng mga hari sa Israel, sapagkat inakay siya ng kanyang ina sa landas ng kasalanan, tulad ng angka ni Akab. Ang ginawa niya ay hindi nakalugod kay Yahweh, sapagkat ang mga ito ang naging taga-payo niya pagkamatay ng kanyang ama, at ito ang dahilan ng kanyang pagkapahamak. Ang mga ito rin ang sinunod niya. Nang sumama siya kay Jehoram na anak ni Haring Akab ng Israel upang digmain sa Ramot Galaad si Hazael na hari ng Syria. Sa labanang iyon, nasugatan si Joram. Dahil sa nangyaring ito, ibinalik siya sa Jezreel upang doon magpagaling. Doon siya dinalaw ni Ukosayas. Kalooban ng Diyos na ang pagdalaw niyang ito ang maging pagkakataon para siya bumagsak. Sumama siya kay Joram upang makipagkita kay Jeho na anak ni Namsi. Si Jeho ang itinalaga ni Yahweh upang lipulin ang sambahayan ni Akab. Sa pagsasakatuparan nito, natagpuan niya ang mga pinuno ng Juda at ang mga pamangkin ni Ukosayas na naglilingkod dito, sapagkat pinagpapatay niya ang mga ito. Si Ukosayas ay ipinahanap at natagpuan nila sa Samaria. Dinala nila ito kay Jeho at kanyang ipinapatay. Ipinalibing niya ito, at ang sabi, ito'y apo ni Josaphat na tapat na naglingkod kay Yahweh. Walang natira sa sambahayan ni Ukosayas na may kakayahang maghari sa Juda. Si Reyna Atalia ng Juda. Pagkabatid ni Atalia ng anak niyang si Ukosayas ay patay na, pinagpatay rin niya ang sambahayan ng hari ng Juda, ngunit naitakas si Josaphat. Ang anak ni Ukosayas na si Joas, itinago niya ito sa silid-tulugan kasama ng tagapag-alaga. Gayon, iniligtas ni
Josabet ang kanyang pamangking si Joas. Si Josabet ay asawa ng saserdoteng Juada at kapatid ni Okosaya sapagkat sila'y anak ni Haring Joram. Si Joas ay itinago niya sa templo kaya hindi napatay. 6 na taon siya roon sa buong panahong namamahala si Atalia. Chapter 23 po. Pasensya na po mga kaibigan ha, talagang mahaba po ang mga chapter nito. Ang paghihimagsik kay Rina Atalia. Pagkaraan ng 6 na taon, nagpasya si Juada na umanib sa mga pinuno ng hukbo kina Asarias na anak ni Joram, Ismael na anak ni Johanan, Asarias na anak ni Obed, Maakasyas na anak ni Adaya, at Elisaphat na anak ni Sikri. Sila'y mga pinuno ng mga pangkat na tag-100. Nilibot nila ang buong Juda at tinipon sa Jerusalem ang lahat ng Levita mula sa mga lungsod ng bansa at mga pinuno ng sambahayan ng Israel. Nagtipon-tipon sila sa patio ng templo at nanumpang ipagtatanggol ang hari nang sabihin sa kanila ni Juada, narito ang anak ng yumaong hari sapagkat siyang maghari ayon sa pangako ni Yahweh kay David. Ituro din dapat ninyong gawin, magbabantay sa mga pintong pasukan ang 3 bahagi ng mga saserdote at Levita sa nakatalaga sa araw ng pamamahinga, ang 3 sa palasyo at ang natirang 3 doon naman sa pintong saligan. Ang karamihan ay maghihintay sa patio ng templo ni Yahweh. Walang papasok sa templo kundi ang mga saserdote at mga Levitang nakatalagang maglingkod. Hindi papasok ang mga tao gaya ng ipinag-uutos ni Yahweh. Sa palibot ng hari magbabantay ang mga Levita. Bawat isa ay may sandata at ang manghas pumasok ay patayin. Huwag ninyong hiwalayan ang hari. Sinunod ng mga Levita at ng buong Juda ang lahat ng utos ng saserdote. Juada, bawat puno ay laging kasama ng kanyang mga tauhan, pati ang pangkat na pamalit, papalitan sa araw ng pamamahinga sapagkat sila'y hindi pinauuwi ni Joada. Ibinigay niya sa mga pinuno ang mga sibat at mga kalasag ni Haring David na nakatago sa templo. Bawat isa ay may sandata at lahat nakabantay sa bawat sulok mula sa timog hanggang hilaga sa palasyo. Sa palibot ng dambana at ng templo. Nang magawa ito, inilabas niya ang anak ng hari at pinutungan ng pinutungan ng korona, ibinigay sa kanya ang aklat ng kautusan at ipinahayag siyang hari. Lumapit si Joiada at ang kanyang mga anak at pinahiran siya ng langis. Nagsigawan ang lahat, mabuhay ang hari! Nang marinig ni Atalia ang di magkamayaw na ingay ng mga taong bumabati sa hari, pumasok siya sa templo. Nakita niya nakaupo ang hari sa isang plataporma sa may pintuan. Lahat ay masayang umaawit at tumutugtog ng trompeta at iba pang mga instrumento. Hinapak ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw, "Ito'y isang kataksilan! Ilabas ang babaeng iyan," utos ni Juada sa mga pinuno. "Patayin ninyo ang sinumang
susunod sa kanya. Gayon ang utos, sapagkat ayaw ng saserdote na sa loob ng templo siya patayin. Dinala nila si Atalia sa palasyo sa may pintong pasukan ng mga kabayo at doon pinatay. Ang lupit, mga kaibigan? Ang mga pagbabagong isinagawa ni saserdote Joyada, hirap pong basahin ay bigkasin. Pagkatapos, kasama na ang hari, gumawa sila ng pagkipagtipan kay Yahweh. Nangako silang maglilingkod sa kanya. Lahat ay nagkaisang wasakin ang templo ni Baal, kaya't dinurog nila ang mga dambana at mga larawang naroon. Pinatay pa nila si Matan, ang saserdote ni Baal. Ang pamamahala sa mga gawain sa templo ay ibinigay ni Joyada sa mga saserdote at mga Levita. Sila ang maghahandog ng haing susunugin ayon sa utos ni Moises. Aawit at magsasagawa gaya ng ginawa ni David. Pinabantayan ni Joyada ang lahat ng pintuan ng templo para hindi makapasok ang sinumang di marapat. Pagkatapos, tinawag niya ang mga puno ng bawat pangkat ng tigisang daan, ang mga maginoo, mga punong bayan at ang lahat ng mamamayan sa lupain. Inihatid nila ang hari mula sa templo patungo sa palasyo at pinaluklok ang bagong hari sa trono at nagdiwang ang lahat. Naging matahimik ang lungsod nang mamatay si Atalia. Chapter 24. Si Haring Joas ng Juda. 7 taon lamang si Joas nang maging hari at 40 taon siyang namahala sa Jerusalem. Ang kanyang inay si Sibia na taga Beersheba. Yahweh ang kanyang ginawa sa buong panahon. Saan na ba yun? Ulitin ko mga kaibigan. Pawang nakalulugod sa paningin ni Yahweh ang kanyang ginawa sa buong panahon ni saserdote Joyada. Sa payo ni Joyada, nag-asawa siya ng 2 at marami siyang naging anak. Hindi nagtagal at ipinasya ni Joas na ipaayos ang templo, kaya ipinatawag niya ang mga saserdote at mga Levita. Sinabi niya, libutin ninyo ang mga lungsod ng Juda at tipunin ang taunang buwis ng mga Israelita. Dalian ninyo para maipagawa agad ang bahay ni Yahweh, ngunit hindi agad kumilos ang mga Levita. Dahil dito'y tinawag ng hari si Joyada sa kanyang sinabi, bakit hindi Bakit hindi mo pa nalilikom ang buwis ng mga taga-Juda at taga-Jerusalem? Dapat dalhin iyon sa templo sapagkat iyan ang utos ni Moises sa Israel nang gawin ang tuldang tipanan. Ang templong ito'y pinasok ng mga anak ng tampalasang si Atalia noong kanilang kapanahunan. Nilimas ang lahat ng kayamanan at kasangkapan doon at ginamit para kay Baal. Kaya iniutos ng hari na gumawa ng isang kaban at ilagay sa pagpasok ng templo. Ang ipinahayag niya sa buong Juda at Jerusalem na dalhin ang kanilang buwis para kay Yahweh gaya ng utos ni Moises nang sila'y nasa ilang. Ang lahat, pati ang mga panguloy, nagalak at naghulog sila sa kaban ng kani-kanilang buwis. Tuwing mapupuno ang kaban, dinadala ito ng mga Levita sa mga kagawad ng hari at sinasali naman ang kalihim ng hari at ng kanang kamay ng punong saserdote. Pagkatapos, ibinabalik uli ang kaban sa tabi ng pinto. Ganito ang ginagawa nila araw-araw. Ano pat nakatipon sila ng malaking halaga. Ang natitipon nilang salapi ay
ipinagtitiwala naman ng hari ng hari at ni Joiada sa namamahala ng pagpapagawa ng bahay ni Yahweh. Kumuha sila ng upahang mga kantiro, karpintero at mga panday, bakal at tanso na magkukumpuni ng mga kasiraan doon. Hindi nilubayan ng mga manggagawa ang kanilang gawain. Ano pat mabilis nilang naisauli sa dati ang bahay ni Yahweh. Ibinalik nila sa hari at kay Joiada ang natirang salapi at ito'y ipinagpagawa naman ng mga kagamitan sa templo. Gumawa sila ng kasangkapang gamit ang mga kaibigan gamit sa paglilingkod at paghandog, mga plato at iba pang mga sisidlang ginto at pilak. Sa buong panahong buhay si Joiada, patuloy silang naghahandog ng mga haing susunugin sa bahay ni Yahweh. Ang pagbago ng mga patakaran ni Joiada. Humaba ang buhay ni Joiada at inabot niya ang 113 taon bago siya namatay. Inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David sapagkat naglingkod siya ng tapat sa bahay ni Yahweh at pawang kabutihan ang ginawa niya sa bansang Israel. Pagkamatay ni Joiada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito kaya't itinakwil nila ang bahay ni Yahweh at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga Ashiras at pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Juda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo si Yahweh ng mga propeta upang ang mga ito ay magbalik loob sa Kanya. Gayunmay hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Joiada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ni Yahweh? Gusto ba ninyo mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ni Yahweh. Hindi man lamang naalala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joiada, na ama ni Zacarias, bago namatay si Zacarias. Ganito ang kanyang sinabi, parusahan nawa kayo ni Yahweh sa ginawa ninyong ito. Nang matapos na ang taon, si Joas ay isinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila ay ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro, ay nagtagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Juda, sapagkat itinakwil nito si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang mga kasama sa paghiganti
ay si Sabad na anak ni Simya na isang Amonita at si Josabad sa anak ni Simret na isang Moabita. Lahat ng ukol sa kanyang mga anak, mga saliwikaing para tungkol sa kanya at ang pagkatayo niya at ang pagtayo niyang muli ng bahay. Sorry mga kaibigan. Ni Yahweh ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari. Pumalit sa kanya ang anak niyang si Amasiyas. Ay, purihin ang Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko. Talagang mahirap pong bigkasin ang mga pangalan ng mga naunang Israelita. So yun, kumbaga ang Diyos po ay napakabuti, ang Diyos po ay dakila, at ang Diyos ay walang hanggan ang kapangyarihan. Ang naitatak po sa aking isipan ay yung panalangin ng mga taga-Israel na nung sila po ay didigmain ng mga kalaban, lahat po sila ay nag-ayuno at wala pong kapagod-pagod sa labanan, mga kapatid. Tinulungan sila ni Yahweh at ang kanilang laksang mga kalaban ay nagpatayan. At wala pong namatay sa grupo po ng mga kumikilala sa Diyos. So, sa atin pong mga buhay, mga kaibigan, kapag tayo po ay may mga kalaban, ano po ba ang mga kalaban natin sa panahong ito? Problema sa pera. Yan po talaga ang pangunahing problema ng tao ngayon. Pera, at pera pa. Yan po ang mga madalas na pinag-uusapan ng mga tao. Paano kaya magkapera? Ano ba ang gagawin para magkapera? O paano pa ba paramihin ang pera? Alam niyo, mga kaibigan, hindi po lingid sa ating Diyos ang ating kalagayan. Gaya po ng ating mga binasa, na kapag may digmaan, sumasangguni muna sila kay Yahweh. Tinatanong nila si Yahweh kung mananalo ba kami? Yan. Malulupig ba namin ang kaaway, Yahweh? Kahit man po sa ating panahon, gaya po ng aking sinabi, ang Yahweh sa Old Testament, ang Diyos sa Old Testament, na naghati ng dagat para makadaan ang mga Israelita, para makalaya sa Ehipto bilang mga alipin, ay siya ding Diyos sa ating mga kapanahunan ngayon, mga kaibigan. Anuman ang ating labanan sa buhay, tanungin natin ang Diyos kung paano natin ito mapagtagumpayan. Gaano man katindi ang labanan na ating kinakaharap, lahat po yan ay dadaanan lang natin ng walang kaabog-abog. Yung bang walang katakot-takot, walang pag-aalala at walang pangamba. Kahit nakahambalang pa yan sa ating nilalakaran, kung kasama natin ang Diyos, kayang-kayang puksain ng Diyos ang mga kalaban at kayang-kayang ibigay ng Diyos ang ating mga dalangin, ang mga kahilingan natin. Kaya, mga kaibigan, wala po tayong ibang gagawin sa panahong ito. Kahit gaano man katindi na ang labanan ng buhay, patuloy tayong manalig sa ating Diyos. Patuloy tayong gumawa ng may kalakip na pananampalataya. Patuloy tayong manalangin na may kalakip na pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. At sa lahat po ng ating gagawin, kailangan po kasama natin ang Diyos upang tayo po ay magtagumpay sa lahat ng sitwasyon na ating nararanasan at nasa ating harapan. Kaya yun lang, mga kaibigan, ang kagandahan
kapag kasama po natin ang Diyos. Bakit po natin nasasabi? Paano natin nalalaman na sinasamahan tayo ng ating Diyos? Dahil po sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Nalalaman po natin yung mga kaparaanan na itinuturo ng Diyos sa mga Israelita kung paano sila magtagumpay sa labanan. Kaya lahat man po ng ating labanan sa mundong ito, sa panahong ito, lahat po yan ay ang Diyos ang bahala. Kapag hindi na natin kaya, ibigay na natin sa Panginoon habang nakataas ang ating kamay sa Kanya. Dahil hindi tayo pwedeng makipaglaban na hindi nagpupuri sa ating Diyos. Kahit may labanan man mga kaibigan, patuloy tayong mag-alay ng papuri sa ating Panginoon at pasasalamat. Kaya muli mga kaibigan, hanggang dito na naman po magtatapos yung ating Bible reading day 79. Nasa day 79 na po ba tayo mga kaibigan? Titignan ko po dyan mamaya. Salamat sa ating Panginoon sa inyong mga buhay. Salamat sa Diyos dahil kahit gaano na katindi ang ating mga pinagdadaanan at gaano man kabisi ang ating buhay, pero mapalad tayo na nagbibigay ng oras at panahon sa salita ng ating Panginoon. Kaya hanggang dito na lang muli mga kaibigan, sa araw po ng bukas uli kapag niloob ng Diyos na tayo po ay makapagbasa uli ng kanyang salita. Maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon, lalo na po sa ating mga buhay espiritual. In Jesus' name, Amen.